Malakas na ulan at bugso ng hangin ang naranasan ng mga residente sa Cebu City sa gitna nga ng hagupit ng Bagyong Tino. Binaha na rin ang ilang bahagi ng syudad na siyang nagpalutang ng mga sasakyan. At live mula sa Cebu City na sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta kayo dyan? Anong sitwasyon? Hindi bandang alas 4 ng madaling araw kanina nang mas maramdaman natin dito sa Cebu City ang hagupit ng Bagyong Tino. Malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin ang maagang ipinamalas ng bagyo sa Cebu City. Ang ilang karatulan ng mga establishmento nagsayawan sa lakas ng hangin. Halos zero visibility na rin ang kalsada. May ilang yero na rin tinangay dahil sa mayat-mayang bugso ng malakas na hangin. Pati ilang puno hindi pinatawad ni Bagyong Tino. Dahil sa walang patid na buhos ng ulan, ilang mga nakatira sa kalsada ang pansamantalang tumilong sa mga establishmento. Ilang kalsada na rin ang nalubog sa lagpas gutter na baha sa General Masilom Avenue dahil na rin sa pag-apaw ng katabing ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan, higit 1,300 pamilya o 4,000 individual ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation centers sa lungsod. May ilan din tayong na-monitor na mga posts sa social media na lagpas tao ang baha, partikular sa Villa del Rio dito sa Cebu City. Sa kuwang ito, nakalutang at inanod na ng baha ang mga sasakyan sa naturang lugar. Minessage natin yung mga residente roon pero inaantay pa rin natin yung kanilang mga sagot. Sa gitna nito, nagpatupad muna ng total system blackout ang Visayan Electric Company. Ginawa ito para raw maprotektahan ang kanilang mga pasilidad, customer at crew ngayong nananalasa ang bagyo. Sa paunang dala naman ng Cebu Province Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pang napaulat na namatay dahil sa Bagyong Tino. Nire-respondihan na rin daw nila ang ilan pang insidente ng pagbaha sa iba pang bayan sa Cebu Province, gaya ng Talisay, Mandaue, Consolacion at Liloan. Narito ang pahayag ni Dennis Pastor ng Cebu PDRRMO. Responders are augmenting the current response in these areas. We have responders from other municipalities na hindi affected that are helping. Sa ngayon ay tumigil na pansamantala yung ulang naranasan natin. Pero mayat-maya pa rin yung malakas na bugso ng hangin dito sa Cebu. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na kung wala namang importanteng gagawin sa labas ay manatili na lamang sa loob ng mga bahay at mag-monitor ng lagay ng panahon. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Nikki. Dave, balikan natin yung pinakita mo kanina na parang village na lubog na sa baha, no? Kamusta naman ang pagdating ng tulong, lalo na from the LGU? Nikki, sa ngayon, nakakita nga tayo ng mga kawani mula sa local government ng Cebu City. Tinanong natin yung mga residente paano ba nangyari at nagkapatong-patong yung mga sasakyan dito sa bukana nitong Villa del Rio. Ang sabi ng isang residente, posible na yung mga sasakyan na yan ay nakaparada dito sa isang covered sa isang basketball court malapit sa isang ilog. Posible raw na noong kasagsagan ng ulan at malakas na nga yung current nung baha ay naanod itong mga sasakyan at nagkapatong-patong na dito sa bukana ng subdivision. Ang sabi pa ng isang residente na kausap natin, ngayon lang nangyari ito sa kanilang lugar. Tuwing umuulan naman ay hindi naman ganon kalaki o nakataas yung nararanasan nila. Kamusta naman ang kuryente at komunikasyon dyan, Dave? Sa ngayon, Nikki, ayon na lang din dun sa post ng Visayan Electric Company ay implemented pa yung total blackout. Ibig sabihin, wala pang kuryente yung ilang lugar dito sa Cebu City. Siguro pang huli na lang, no? Kamusta ang mga residente, lalo na yung mga nasa evacuation centers? Nikki, yung mga residente dito sa labas ng Villa del Rio, dahil nga puminto na yung ulan, nakamasid nga sila dun sa ginagawang responde ng local government ng Cebu City dito sa naturang lugar. Kahit nga pinayo nga ng local government na manatili muna sila sa kanilang mga bahay dahil nga hindi pa rin natin masabi yung lagay ng panahon ay nandito sila at nag-aantay ng update dito sa mga nasa loob ng subdivision. Wala namang ibang lugar pa na napaulat na may matinding pagbaha bukod dyan nga sa subdivision pinakita natin.
Nung nakausap natin kanina yung head ng PDRRMO ng mismong province ng Cebu, ay bukod nga dito sa Cebu City ay nakapagtala din ng ilang pagbaha doon sa Consolacion, Liloan at Mandaue. Yan ang Express Report ni Dave Abuel mula sa Cebu City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.